Magandang umaga po mga ka-solar. Lloyder po at your service. Sa araw na to, meron po akong munting kaalaman na isi-share sa ating mga kababayan na baguhan at gusto pang matuto sa solar energy o sa solar power. Sa araw na to, ang aking ituturo ay tungkol controller. Meron po tayong dalawang type na ito sa market na mabibili. Una po ay ang PWM o Pulse Width Modulation at ang pangalawa naman po ay ang MPPT o Maximum Power Point Tracking. Ituturo ko po ang basic na pagkakaiba ng dalawang ito. Hindi ko po masyadong lalaliman technically nang sa ganun madaling maintindihan ng ating mga kababayan na wala masyadong background sa technical o electrical tungkol sa solar power. Makikita natin dito ang kanilang pagkakaiba sa working principle at charging. Meron po tayong mga basic na computation dito kung paano sila nagcha-charge sa ating battery. Una po, ang ating tatalakayin ay ang PWM. Ang PWM po ay siya ang first generation solar charge controller. Meron siyang basic na interface. Wala masyadong pinoprogram sa kanyang system. Low price siya. At siya rin yung tinatawag nating slow charger. Mabagal po siyang mag-charge. Maganda po siya sa mga nagsisimula, good for DIY beginner. At ang capacity niya lamang po ay maliit. Ang voltage capacity na to is usually 12 volts, 24 volts, and 48 volts. Bihira na rin nga po ang 48 volts na to. At ang current capacity niya is limited from 5 amps to 50 ampere. 50 ampere na po ang pinakamalaking rating ng PWM na solar charge controller. Next po ay ang MPPT o Maximum Power Point Tracking. Ito po ang latest at second generation na solar charge controller. Advanced interface and programmable. Diyan po is pwede kayong mag-program kung anong klaseng battery ang inyong gagamitin sa inyong solar setup. Masiset nyo rin dyan kung ilan ang bulk charging voltage, maging ang float. Lahat ng klase ng charge pwede ninyong iset dyan. Meron din, masiset nyo rin yung timing kung anong oras ninyo pwedeng paganahin ang kanyang output load sa solar charge controller na yan. Yan, applicable siya sa massive solar setup. Para din-design talaga siya para sa mga malalaking setup. Siya ay fast charger. High ang charging voltage and current capacity. Ang charging voltage niya po ay nagre-range from 12 volts DC to 150 volts DC and above. Kaya niya pong i-handle yung ganun kataas na charging voltage galing sa ating solar panel. At ang panghuli, more expensive than PWM. Yan. Obvious naman masyado na talagang mas mahal siya kumpara sa PWM dahil sa kanyang mga features. Masyado na siyang advanced kumpara sa PWM. Ayan. Ito po ang aking solar panel na ginamit sa aking setup. Isa po siyang 250 watts monocrystalline. Binilugan ko po ang kanyang nameplate dahil ayan po ang mga numbers na ating gagamitin sa computation mamaya sa PWM at sa
MPPT natin na solar charge controller. Ayan siya, nilagay ko lang po para malinaw. Ang peak wattage namin is 250 watts. Ang peak voltage ng solar panel is 30.88. Ang peak current naman ng aking panel is 8.1 amps. At ang aking system battery is 12 volts. Nilagay ko 12 to 14 volts dahil ang charging voltage ng 12 volts is nagre-range from 13 to 14 volts. Yan ang ating mga gamitin sa ating computation mamaya. Tingnan natin ang charging ni PWM. Based sa aking panel na nameplate, ayan, meron akong 250 watts divided by 30.88 volts. Ang resulta po niyan is 8.1 amps. Yan po ang output ng aking panel. Sa charging current naman ni PWM, ganito siya mag-charge. 250 watts divided by 30.88 volts equals 8.1. Same lang po siya, di ba? Sa unang tingin, nakala natin normal lang siya kasi yun yung output ng ating solar panel. Pero kung titingnan natin sa realidad, ang harvested power lamang natin po is 113.4 watts. Because 8.1 amps multiplied mo sa charging voltage ng solar system mo na 14 volts is 113.4 watts. Ano pong ibig sabihin yan? Sa 250 watts na solar panel natin, ang harvest lamang po natin doon is 45%. At ang 55% naman po is waste na siya. I-assume natin na meron tayong perfect sunlight, which is ibig sabihin malakas ang sinag ng araw, tinatamaan ng magandang liwanag yung solar, 100% ang kanyang output. I-assume lang po natin na ganun para makuha natin yung ganitong formula. Yan po ang PWM. Sa 250 watts na binili mong solar panel, 113.4 watts lamang po ang inyong magagamit. The rest po nung power is nasayang lang, natapon. Sa madaling salita, medyo may halong technical, ang PWM po ay para lamang siyang isang normal na voltage regulator. Kung saan ang 30.88 volts ng output ng solar panel natin is na-regulate niya lang, pinababa niya to 14 volts, which is yun lang kailangan ng na 12 volts. Yung ibang voltahe na ni-reduce niya, waste na po yun. Kaya mas malaki ang natapon na power kaysa sa ating na-harvest. Harvest is 45%, waste energy natin is 55%. Napakalaking kalugian sa ating mga magsusolar kung tayo'y gagamit ng PWM. Nasayang yung pera mo, nasayang yung laki ng solar power panel mo, expecting na harvest na to. Pero sa realidad, pag PWM ang gamit mo, lamang ang loss mo kaysa sa harvested energy. Ayan, titingnan na naman natin si MPPT. Inulit ko po, assuming po ito na meron tayong perfect sunlight para makuha natin ang 100% output ng ating solar panel. Yan, ganito mag-perform ng charging si MPPT. Charging current equals to 250 watts divided by charging
voltage ng ating setup, which is 14 volts. 250 watts divided by 14 volts equals 17.8 ampere. Ayan po ang charging current ni MPPT using 50 watts solar panel. Napakalaking pagkakaiba compare mo doon sa PWM na 8.1 amps lang. Tingnan natin ang harvested power ni MPPT. 17.8 amps multiplied mo by 14. Ang harvested power po natin is 249.2 watts, which is 99.6% ng capacity ng iyong solar panel ang nagamit dahil MPPT o maximum power point tracking solar charge controller ang iyong ginamit. Napakaliit ng loss. Almost 0.4 ang loss. Kaya malaking pakinabang o malaking pagkakaiba ng MPPT sa PWM. Explain ko po medyo technical. Ang MPPT po ay mayroong electronic parts which is capable siya na i-convert ang existing voltage to current. Ang tawag po dyan sa instrumentation is voltage to current converter. Unlike po sa regulator, i-regulate nyo lang yun from 30.88, i-regulate nyo to 14. Existing yung sobrang voltahe, itatapon nyo yun. Sa MPPT iba po dahil meron po siyang voltage to current converter, which is sa 30 volts na output ng panel mo, dahil 14 volts lang ang iyong kailangan, yung sobrang voltahe niya, i-convert niya yon to ampere, makukompensate o idadagdag ngayon sa charging current. Kaya tumataas ang ating charging current. Hindi niya tinatapon ang existing power. Kino-convert niya to current. Nang sa ganon, yun ang papasok sa ating battery. Kaya siya medyo may kamahalan dahil sa ganong features. Ayan, nakita natin yung kanilang pagkakaiba. Kaya kung ako sa inyo, kung bibili lamang din ako ng solar charge controller, mas pipiliin ko na ang MPP dahil mas malakas ang charge, wala ka masyadong tapon na power. Kalimitang tanong dyan, Sir, ang panel ko po is more 60 volts ang output. Okay lang po ba yun gamitin sa 12 volts? Pwede po, walang problema yan dahil MPPT. The existing voltage, i-convert nyo lang yun to current. Hindi yun matawawala. Kaya kahit na umabot ng 150 volts ang solar panel output ninyo, sa isang string umabot ng more than 1 DC, walang problema yon kung 24 volts lang ang iyong setup. I-convert nyo yun either 12 volts. I-convert nyo lang yon yung existing voltage to current. Unlike hindi mo pwedeng gawin sa PWM. Ayan naman po, ito po ang aking pictures ng aking solar charge controller na gamit sa aking bahay. Ito po ang pinakamataas na nakita kong harvest niya na charging current papunta sa aking battery. 16.46 amps po ang kanyang na-harvest during that day. Dahil po maganda ang sikat ng araw, nakaharvest siya ng ganyan kataas na charge. Ngayon, kukumputin po natin ang oras kung gaano ang duration ng pag-charge sa ating battery. Example po, meron tayong 100 Ah na battery at
sinagad ninyo ng gamit at sagad na sagad, ubos na ubos. Sa PWM po, ang charging time niya is 100 Ah divided by mo sa 8.1. Total po niyan is 12.3 hours. Ganyan po katagal i-charge ang 100 Ah gamit ang PWM at 250 watts solar panel. On the other side, sa MPPT, gamit pa rin ang 50 watts na solar panel. Ang charging time niya po is 100 Ah divided by mo lang sa 17.8 amps. Kailangan niya lamang po ng 5.6 hours para ma-full bar ang 100 Ah solar battery. Ganyan siya kabilis dahil sa kanyang features sa loob ng MPPT solar charge controller. Napakaganda po kung kayo ay bibili ng solar charge controller, kung meron rin lang naman kayong budget, gamitin nyo na ang MPPT para sa ganon masatisfied ang magamit ninyo ng buong buo ang capacity ng inyong solar panel. Wala po siyang sayang. In the long term naman po, babalik naman po ang ating puhunan, investment, dahil maganda ang charging, maganda ang gamit, matagal masira ang ating battery. Ayan, sana po meron po akong naitulong o naituro sa inyo, sa aking mga kababayan na gustong magsimula ng solar. Para po ito sa inyo, ginawa ko po ito nang sa ganon kayong idea tungkol sa dalawang solar charge controller na ito. Marami pong salamat sa inyo mga kasolar at magandang araw po.